Hey yo, what's up mga kambimatic nating tropa dyan. So for today's video, samahan nyo ako. Magpapalit ako ng magneto oil seal sa Honda Click version 2. Bali, kaya kailangan natin magpalit ngayon kasi last change oil ko, na check ko na may leak na o may langis na ako nakitang tumatagas dyan banda sa ilalim ng radiator. Kaya tara, simulan ko ng babaklisin siya. Tignan nyo na lang kung paano mga gagawin ko step by step. Let's go. Bali, ang ginawa ko, dinrain ko muna lahat ng coolant ng ating Honda Click 125. Pati sa reserve, dinrain ko na yan para bago natin siyang baklasin. At ayan, simulan na natin tanggalin yung mga hose ng radiator. Bali, tatlo yan. Isa sa baba, dalawa sa taas. So, sundan nyo na lang. Niipit ko muna yung lock niya na clamp, binubuka ko, then inuusod ko siya bago ko hilahin. Bali, gumamit nga pala ako ng long nose tsaka pliers dyan para maipit at may usod yung mga lock ng radiator hose natin, then hinila ko siya. After nyan, inalis ko na yung mga tornilyo ko. Naka aftermarket na pala ako ng mga tornilyo, kaya hindi ko masabi kung anong sukat niyan, pero alam ko mga screwdriver yung naka pang screwdriver yung mga tornilyo niyan dati. Check nyo na lang kung anong size niyan, madali lang naman siyang tanggalin. Ayan, tinanggal muna natin yung mga tornilyo para mahugot ko na yung radiator natin. At bumungad na nga sa akin yung leak, kitang kita nangingitim pa. At ayan na nga, kitang kita naman, masama-sapa ng langis. Yan yung indikasyon na palitin na yung magneto oil seal nyo. Kaya babaklasin na natin siya. Una kong inalis yung fan, sunod natin yung magneto. Gumamit ako ng tools na pang alis dyan sa magneto. Meron yan sa TikTok shop natin. Visit nyo na lang yung TikTok ko pag may time kayo. Bali, sa pagtanggal ng ating magneto, pasok nyo muna yung malaking tool ng magneto puller. Pahigpit nun ay counterclockwise, tapos isunod nyo yung isa, gagamitan nyo ng 17mm na socket. Clockwise naman ang pahigpit nya para maalis ang magneto. After ko matanggal yung magneto, tanggalin na natin yung mga tornilyo ng ating stator. Gumamit ako dyan ng Allen, 8mm ang sukat ng ulo nyan, may isa dyan sa baba. Tapos yung tatlo sa gitna ng stator, 8mm din yung ginamit ko dyan. Double check nyo na lang din kung anong sukat yan. Bali, Allen type yan. Gumamit lang ako ng extension na pangtanggal. Tapos meron pang dalawang tatanggalin dyan sa likod ng stator. Yun ay 10mm naman ang ginamit ko pang baklas. After natin mabaklas yung stator, sisimulan na nating tanggalin yung mga libag na mga dumi na nagputong na langis na namuo, at sisimulan na natin siyang linisin yan, no? Grabe yung dumi. Bali, degreaser lang yung ginamit ko dyan sa pantanggal. Medyo matagal siyang gawin pero worth it naman, tsaga-tsaga lang. Kailangan muna natin siyang malinisan bago natin palitan ng magneto oil seal. At ayun na nga, after natin sa pagtsatsaga malinis ang ating crankshell ng magneto side, ay nalinis naman na siya. Ayan, pwede na yan. Susunod na natin yung stator.
Bale, sa paglilinis ng stator, degreaser lang din ginamit ko, tsaka brush. Tinanggal ko maigi yung mga dumikit na langis kasi nakaka-apekto yan sa kuryente ng ating stator para mas gumanda yung daloy ng kuryente. Tinanggal ko maigi yung mga dumi-dumi na langis na dumikit. After nyan, i-sprayan ko din yan ng WD-40. Kailangan muna natin linisan ng maigi. Ayan, after kong malinisan yung stator, patiktikan muna natin. Sunod ko na yung magnetong linisan. Tanggalin natin maigi yung mga dumi. Tsaka yung pan, nilinisan ko din. Gumamit nga pala ako ng turbo fan or blower para mabilis matuyo yung ating crankshell, dahil nga degreaser lang ginamit natin, medyo matagal yung matuyo kaya ginamitan ko yan. Yan, at simulan na natin baklasin yung cover ng lagayan ng magneto oil seal. Screenshot nyo na lang yung part number ng ating mga ginamit pamalit. Bale, nagpalit din ako ng parang rubber gasket niya aside sa magneto oil seal mismo. At simulan na natin siyang tanggalin. Panoorin mo. Bali, sa pagtanggal nga pala ng oil seal na yan, gumamit ako ng socket wrench na pick dyan. Tsaka ako siya itinulak para matanggal dahil masyado nang matigal at matigas. Parang medyo matigas na siya kaya ang hirap palisin, kaya ganun na yung ginawa ko. Pero kung madali lang naman siyang tanggalin sa inyo, tutulak nyo lang siya. Yan. Sa pagbalik naman yan, gayahin nyo lang yung orientation ng magneto oil seal. Kung paano nyo binaklas, tignan nyo munang maigi para di kayo magkamali. Tsaka nyo na siya i-push para mabaon. Tip nga pala, gumamit kayo ng konting grasa, high temp dun sa gilid niya, manipis lang para swabe nyo lang siya maipasok. Gumamit ako ng basahan panulak kasi masyado siya masikip pagka hindi ginamitan ng grasa. Masisira yung oil seal pag napuwersa itulak, kaya tip ko na lang yon sa inyo kung gusto nyo para swabe lang siya maibalik. At ayun na, kabit na natin. Napakadali lang, di ba? Basic na basic. Para sa mga mahilig DIY dyan, kayang-kaya nyo rin yan. Ito yan, bago natin isalpak ang ating stator,
nisprayan ko muna yung mga bakal niya na kinalawang para lihain at tanggalin. Sa pagliha naman yan, ang kailangan yung gamitin ay yung medyo manipis na liha lang. Nakalimutan ko anong grit niyan, pero basta yung huwag masyadong magaspang, yung medyo manipis lang na gaspang para sakto lang maalis. Yan, siguraduhin nyo na maalis nyo yung mga kalawang para umukay pa rin yung performance ng stator natin. Binamitan ko rin siya ng turbo fan para maalis yung mga excess na ni-spray natin WD-40 para hindi masyadong kapitan ulit ng alikabok, tsaka punasan bago isalpak. At isimulan na natin siyang ibalik. Ayan, after ko makabit yung pan, nilinisan ko muna yung radiator na sinasalpakan, yung plastic part, tsaka yung radiator nilinis ko na rin, tsaka chinek up ko kung mayroong butas or leaks. Buti naman wala pa siyang leak, kaya pwede pa rin gamitin ang ating stock na radiator. After malinis, yan, kabit na. Pwesto lang natin ulit siya ng maigi. Check nyo maigi kung naisalpak ng maayos yung wiring ng stator dun sa salpakan. Meron naman yung guide dun, kaya hindi kayo malilito, may sasalpak siya. After nyan, kabit na natin yung mga hose. After makabit ng radiator, huwag kalimutan lagyan ng coolant. Bali, nasobrahan ako ng lagay sa reserve niyan, pero binawasan ko din naman pagkatapos. So, start na natin siya. Start na natin. So yung naririnig yung maingay dyan na parang kumakalansing, eh, box ko lang yun dahil sa vibrate ng motor natin. So di ko muna tinakpan yung radiator, pinili kung successful ba yung ginawa natin.
Tinagal ko siya ng mga 10 minutes para makita ko kung magsisirculate ba yung coolant, kung nagka-problema, lang. At ayun, upon observation, okay naman yung gawa natin. So, okay na siya. Wala nang problema. Check ko na rin yan, yung tagas kung meron pa. Wala na. After 1 month, goods na siya. Kung nakatulong to sa inyong video, please don't forget to like and subscribe and click nyo lang yung notification bell para lagi yung updated sa vlog ko. So ride safe always mga Ambimatic nating tropa dyan para no worries. See you in my next vlog.